Sa mabuting balita ngayon, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa puno ng igos at sa iba pang punong kahoy. Sinabi niya, kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mensahe at dapat tayong matutong makinig dito. At matapos ang talinghagang ito, hayagang sinabi ni Jesus, sa gayon din paraan, kapag nakikita ninyong nagaganap ang mga ito, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo tinatakot ni Jesus. Hindi niya gustong maging balisa o kabado tayo. Ang gusto niya ay maging mulat, gising at handa tayo. Itinuturo sa atin ngayon, una, na ang Diyos ay nagbibigay ng mga palatandaan. Pero tayo ba ay nakikinig? Sa puno ng igos, simple lang ang palatandaan na ito ay magdadahon. Gayon din sa buhay natin, napakaraming mga palatandaan na nagmumula sa Diyos. May taong humihingi ng tawad, paanyaya ito sa pagkakasundo. May biyayang natanggap, tawag ito sa pasasalamat. May taong nangangailangan, paanyaya ito sa kabutihan at malasaki. Hinihikaya tayo ni Jesus na huwag maging manhid, huwag maging sarado ang puso, at huwag maging abala sa mundong minsan ay hindi na natin nararamdaman ang kilos ng Diyos. Pangalawa, ang kaharian ng Diyos ay palapit na ng palapit. Kaya hindi dapat takot, kundi pag-asa ang mamutawi sa atin. Maririnig natin ang mga katagang, mga huling araw, mangyayari ang mga ito. At minsan nagdudulot ito sa atin ng pangamba. Pero ang mensahe ni Jesus ay hindi lang basta tungkol sa katapusan, kundi tungkol sa pagtatapos ng kasamaan at sa pagsisimula ng ganap na paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pagdating ng katarungan, kapayapaan, kagalingan at tunay na buhay. Panghuli, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sinabi ni Jesus, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang aking salita ay hindi magkakabula. Malaking paalala nito sa atin na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago. Ang kayamanan nawawala, ang kalakasan humihina, ang karangalan ay lumilipas, ang relasyon ay nagkakalamat, ang kapayapaan ay minsan naaalog. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago, ang salita ng Diyos. Ang panawagan sa atin ngayon ay magmasid, hindi sa takot, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Maging handa, hindi sa pag-aalala, kundi sa paggawa ng mabuti. Tumalima sa kalooban ng Diyos, hindi sa lumilipas na pangako ng mundo. Hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng mata na marunong tumingin, puso na marunong umintindi, at buhay na tumutugon at nakaugat sa kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita ay kailanman hindi magkakabula.